20,000 tao sa Georgia nagprotesta bilang pagtutol sa panukalang Foreign Influence Law at painting ng Austrian painter na si Gustav Klimt nakatakda ng isubasta. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Umapaw ang tubig sa Khor al-Mukalla Waterway sa Yemen kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Nalubog at nasira rin sa baha ang ilang kalsada at bahay sa lugar. Ayon sa Relief Web, nasa 165,000 individual sa 70 distrito sa Yemen ang apektado. Ito na ang ikalawang beses ngayong buwan na naapektuhan ng matinding pagbaha ang Yemen. Aabot sa 20,000 tao ang nagprotesta sa Georgia matapos pumasa sa unang pagbasa ang kontrobersyal na panukalang Foreign Influence Law. Sa ilalim kasi nito, posibleng mabawasan at mahati ang benepisyo ng mga citizens sa Georgia. Sa isang pahayag naman, hinimok ng European Union ang Georgia na iwasan ang pagpasa ng mga batas na makokompromiso ang pagiging miyembro ng Georgia ng Regional Bloc at ang landas na sinusuportahan na mayorya ng mga Georgian citizen. Tinawag ng mga kritiko ang batas bilang Russian law dahil sa pagkakahalintulad nito sa isang panukalang batas na itinutulak ng Kremlin para patahimikin ang mga kritiko sa nasabing bansa. Naka-display ngayon sa Vienna, Austria ang ilang makasaysayang painting ng Austrian painter na si Gustav Klimt. Kabilang dito ang Portrait of Mademoiselle Liser na aabot sa hanggang 50 million euros. Mayroon pang isang painting na likha ni Klimt ang nabili sa London sa halagang 98.9 million euros na itinuturing na pinakamahal na sining na naibenta sa Europa. Inilarawan naman ng auction house director bilang once-in-a-century event ang nasabing pagsusubasta. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.